ang mga pangunahing causes of delay ay yung mga kulang ang election paraphernalia, kulang sa supply ng kuryente at hindi agad nakarating ang mga boards of election inspectors o yung mga teachers. Ngayon, after collation and verification ay magdidesisyon ng COMELEC kung ano ang kanilang susunod na gawin. Ngayon, inaasahan din natin na magkakaroon tayo ng update sa COMELEC tungkol sa mga umiikot na reports tungkol sa tinatawag na Novotel hotel incident kung saan may mga makina daw na nakita umano sa isang hotel dyan sa Cubao. Ayon kay Director James Jimenez, i-update niya raw tayo sa mga susunod na briefing. Pero sa ngayon ay meron na tayo natanggap na statement mula sa kampo ni Administration Standard Bearer Mar Rojas. Ayon sa statement na pinadala sa atin ni Congressman Ibarra Gutierrez or Barry Gutierrez, hindi raw totoo ang balitang ito na may mga makina na nakita sa Novotel. According to him, and I'll read the statement, the COMELEC has fully accounted for all VCMs, each of which has a unique ID that allows the COMELEC to know where this is. This also means it is impossible for anyone to misplace these machines. According to Congressman Gutierrez, secondly, the basis of the statement of PPCRV's chairman Enriqueta de Villa is mere rumor, completely bereft of basis and substance. Nonetheless, to dispel all reports, Congressman Gutierrez says that their camp supports a full inquiry into this and expects that Ms. De Villa will issue an apology and attestation of the truth with the same enthusiasm and alacrity she displayed in repeating this rumor. At yan ang ay bahagi ng statement na ipinadala sa atin ng kampo ng administrasyon. Bibigyan namin kayo ng mas maraming updates as we get them. Karen. RG, siguro isang paglilinaw muna, marami kami tanong ni Julius sa'yo, no? Okay. Ano ba ang mga rules pagdating sa paggamit ng cellphone sa loob ng presinto, RG? Okay, maliwanag ang patakaran ng DEI, ng COMELEC at na sinabi rin na makailang beses ni COMELEC Chairman Andy Bautista, mabuti ba ilagay nyo na lang daw sa bag or sa bulsa ninyo ang mga cellphones ninyo habang kayo ay nasa loob ng presinto. So absolutely do not use daw your cellphones doon sa loob ng mga presinto. Anong mangyayari, RG, doon sa mga tao na nag-post sa social media ng kanilang mga larawan kasama ng kanilang mga balota? Sa loob. Okay, I think that's a question that should be addressed directly by COMELEC. But generally speaking, kasi bawal kasi talaga i-post ang mga pictures ng mga botante kasama yung na pinapakita nila yung kanilang mga naging boto, kasi nga ang pinaka-importante sa batas at sa COMELEC ay ma-uphold yung sanctity at yung secrecy nung inyong boto o ng ating boto. Nagkakaroon ng confusion, RG, kasi may mga statement nga rin binigay daw ang COMELEC na kapag nag-post ka o nag-picture ka ng nakatakip yung balota o yung resibo, pwede naman daw. Kaya naguguluhan tuloy yung mga tao. Baka sa kandidato. Well, balikan na lang natin yung dalawang sinabi ni Chairman Bautista at ilang beses din inulit ng COMELEC. Para safe, wag na lang gumamit ng cellphone sa loob ng presinto at wag ipakita yung boto ninyo. Kasi talagang yon ang nasa batas na kailangan sikreto ang inyong boto, ang ating boto. Okay, sige. Okay, babalikan ka namin, RG Cruz. Thank you. Alam mo, Karen, nag-post si James Jimenez, spokesman ng COMELEC. Ang sabi lang niya, ang reaksyon niya dun sa kumakalat ngayong photo ni Catherine at ni Daniel, ay sabi niya, Catherine at Daniel, we need to talk. Sabi ni James Jimenez. Okay. Yun ang kanyang message. Oo. Alright, pero alam ko nga nung bumoto ko nung 2010, no, yun nung huling presidential elections, yung telepono, nagpakuha ko ng litrato, pero yung telepono nasa labas. Oo. Kumbaga nasa loob ako ng presinto, nasa labas. Kasi nga pag gagawa ka pa ng exemption na kung ano-ano, naguguluhan tuloy yung tao. Ano ba talaga yung pwede at hindi pwede? Dapat pag hindi pwede, hindi pwede. Alright, okay. Tuloy-tuloy ang gagawin po nating pagbabantay sa isinasagawang halalan ngayong araw. Pansamantala muna kaming bibitiw ni Karen para bigyang daan ang It's Showtime. Pero dun sa gusto pa rin kaming mapanood, mapapanood niyo po yan ang tuloy-tuloy ang special coverage ng Halalan 2016 sa ABS-CBN Sports and Action Channel 23. Patuloy din po ang coverage sa DZMM, Teleradio at ANC. Ako po si Julius Babaw. Pero kapag may malaki pong balita, ay huwag kayong mag-alala, babalik rin po tayo sa ABS-CBN. Makialam at magbantay sa pamamagitan po ng social media. Ipagpatuloy niyo lang po ang pagsesend ng mga nangyayari sa inyong lugar sa pamamagitan ng aming Facebook, Twitter at Instagram accounts.
Ako po si Karen Davila. Itong Halalan 2016, the ABS-CBN Special Coverage.